na bastos ako, hindi ako gentleman. Wala, nag-aral ako ng San Beda, wala namang gentleman's course doon. Alam mo, I've always been searching since I stepped down as president. I have been searching the standard to which I can measure myself of a success or failure. Alam mo, ito totoo to, hindi ako nagdarama. Ha? Just before you enter my subdivision, there's a karinderya in the corner. Minsan na umaga na ako umuwi. So, I took time to stop and had breakfast with my security people. At kumakain ako, yung naman namang lumalabas sa subdivision at naglalakad. So, binabati ko lang. At may isang truck na punong-puno ng trabahante. Nagbati sa akin, so nag-slow down sila. Ganon ako sa tao. Nung slow down ako sa tao, sabi ko nito, nagsinyas ako, kahit. Alam mo, nagbabaan sila at pumasok. Sabi ko, so na yung karinderya na puno. Maliit lang eh. Nakikita ninyo yan pag pumunta kayo sa Davao. So, kumakain kami. Sabi ko, mamili na. Karinderya eh. Mamili kayo baski ilang ulam gusto ninyo. Well, I was talking to them, the owner ng karinderya, sinasabi niya na itong mga tao na ito, katrabaho doon sa yung mga bahay na ginagawa, pagka lunchtime, pupunta sa kanya, binibigyan niya na binibigyan niya sabaw. Sabaw lang ang hiningi. Sabi niya sa kanya, yung dinadagdagan niya yung anong niluluto niya, ay kung nilagang baka, dinadamihan niya yung sabaw because yung workers, every lunchtime, pumunta doon, humihingi ng sabaw lang. So habang kumakain ako, sabi ko, did I succeed? Or was I a failure? Anong sabi ng may-ari? Alam mo, Mayor, kasi kumain talaga ng husto. Sabi niya yung laborer, the average laborer na mga construction, dito sa Davao, sa yung subdivision, hindi naman siguro totoo o baka there's an average there. Sabi niya, itong mga tao na ito, Mayor, umaalis ng bahayan, kape lang, with an empty stomach. At kung may baon sila, yun ang lunchtime nila. Minsan, gulay lang, makikita niya, tapos naghingi ng sabaw na. So, pulis kasi may-ari ng karindera, yung asawa yung kausap ko. Sabi sa tingin ko, sabi ko, ano ang nagbago sa panahon ko? Ano yung kahapon? Kasi ang Davao ngayon, sa awa ng Diyos, has developed by legend. Mahaba talaga ang development. Mabilis. And to think that when I started as mayor, magulo ang Davao noon. It was a very troubled land. And yung killings ng mga Sparrow units, doon nag-umpisa sa Davao. Ayan si Gerla Peña, who was there all around. Every day, nawawalaan siya ng, kami,
Either police o sundalo, on the average, dalawa, isang tatlo, apat. So it was a troubled land and it's really be crazy to be there. Lahat na yung may pera, umaalis. Except yung sila mga Florendo, kasi yung ano nila nakatutok doon sa lupa eh. Di Ninita Bantaison. At saka yung may ano. Pero yung iba na negosyante umalis. So Davao was almost back to a laid-back situation. So I was a prosecutor. At yan ang misteryo talaga. You know, hanggang ngayon, I still could not fathom why I became a president. It's still a mystery to me hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko talaga I was a mayor of a small city down south. Ito si John La Peña started as the 41st PC company attached to the city force. Constabulary niya. Until it was converted into the INP, PCINP, then eventually the Philippine National Police. Ang gulo ng Davao noon at naghalo na yung, alam mo, yung mga criminal took advantage of this situation. Kaya it will drive you crazy really just to maintain order. You could, hindi mo kayang sabihin sa mga tao na kindly, no, just behave, huwag tayong magulo. Hindi mo madala ang criminal ng gano'n. It's a stupid statement kung sabihin mo na, lalo na coming from the human rights. Kaya masasang bunganga ko sa kanila. Even the ICC. And never, noon pa, right at the beginning, whether they would succeed to prosecute me or kill me or hang me, and even itong human rights, sinishit ko talaga sila. Nung nag-mayor ako, sinabi ko, I have to do something. Dito ako lumaki.